parang ang dali-dali nating sabihin na pwede naman silang i-accommodate o maghanap na ibang trabaho. Mr. Chair, gusto ko lang, with respect to Chairman Guadis, gusto ko lang po ipalam sa iyo. Sa mahirap na tao, especially walang pinag-aralan, driver lang, hindi madaling maghanap ng trabaho. Nalilimutan po natin, may pamilya ito eh. Isang araw lang na hindi ito maghanap buhay, damay ang pamilya nila na mapiperwisyo, magugutom. Magpapahirap ito sa milyon-milyon sa ating mga kababayan, mga maliliit na manggagawa. Why? Saan kukunin ng mga drivers yung kanilang panghulog? Natural, sa mga pasahero. Napaka ganda ng modernization program. Unfortunately, nagagamit pa ito para lalong magpahirap sa ating mga kababayan. Balikan ko lang po yung sa based on a sample amortization schedule submitted by the LTFRB. Sinasabi po dito na ang monthly amortization is 35,527 kung ang unit cost is 2.45 million pesos. And hindi po napabilang dito kung magkano yung monthly amortization kung ang unit natin pinag-usapan, which is imported vehicles, 2.8 million. That's why, Mr. Chair, kinalculate ko po. And based on that, I come up with the amount of 40,000 pesos and 602 per month, monthly amortization. 40,602. And kung yung pong locally manufactured vehicles ang ating gagamitin, modernized and compliant, those are requirements ng DOTR, which is more than 1 million only. Ang monthly amortization po nito is 17,000 pesos only. Maitunang ko lang, Mr. Chair, we, especially LTFRB, as public servants, kung kayo po ba ang nasa posisyon ng driver, mas pipiliin ninyo yung 2.8 million pesos na magbayad ka ng monthly amortization na 40,000 pesos, or mas pipiliin mo yung modernized vehicle by Francisco Motors na 17 million lamang ang monthly amortization mo, Mr. Chair. Sir, mas pipiliin po natin kung ganun yung mura na sasakyan tulad noong binibigyan ng Francisco Motors, which is only about 980,000. Yes, agree. Mr. Chair, di po ba compliant naman yung design na minamanufacture ng Francisco and other local manufacturers? Compliant sa requirements ng DOTR? Yes or no? Wala pa naman pong sinasubmit formally. Meron ng presentation na ginawa po sa amin with Secretary Bautista. Yun lang naman po. Pero wala pa pong ethic papers na ibigay po sa amin, which we will submit to the DTI for approval para may pumasa po sa Philippine National Standards. Mr. Chair, ilang taon na po itong ating modernization program? I think it started in 2017. So more than almost 6 years. Yes, Mr. Chair. So nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi kung ako po nasa posisyon ng LTFRB, bakit hanggang ngayon parang hindi na-consider ang local manufacturers? Consider sinasabi po ninyo na hindi ninyo masagot kung compliant or whatever. Sir, consider sir, in fact, 58% ng mga modern units being used are by local manufacturers. So ibalik ko lang, Mr. Chair. We have the data with us. Ibalik ko lang po doon sa last response sa LTFRB
the chairman. So compliant itong mga ito, local manufacturers. Tama, mali po. Yes, Mr. Chair. So compliant, kung sila po ay compliant, Mr. Chair, ever since, alam niyo po, Mr. Chair, tayo kapag may na-receive na information, nailig tayo sa chismis eh. At yan po ay inaaral natin yung iba't ibang information. And aside from those informations na nare-receive natin, when we are here, dito sa ating hearing ngayon, ang nakikita ko, ang pinupus ng LTFRB, Wala natin. particularly itong Region 6, itong imported vehicles. Why, Mr. Chair? Sa Iloilo po, Iloilo City, may information na meron na po diyang more than 200 imported vehicles at may parating pang 110. So, pagka po titingnan natin yung mga sinasabing may corruption, allegedly, may connivance, Mr. Chair, ang LTFRB and Board of Directors ng kooperatiba. Pagka ganun po, parang kahit ayaw kong maniwala, parang gusto kong maniwala. At sinasabi po, hindi inoobliga ng LTFRB na mag-surrender ng prangkisa at mag-member ng kooperatiba. Yes, hindi ninyo inoobliga. Pero, katulad ng deadline po na ibinigay ninyo, hindi nga inoobliga, pero hindi na sila pwedeng magmaneho after January 31. So parang sa salitang kanto, parang niloloko lang natin yung mga maliliit na drivers. And Mr. Chair, with respect to Chairman ng LTFRB, Attorney Guades, kaibigan ko naman to eh. Siguro lang, walang personalan, iba po yung pinagdaanan po ninyo, yung buhay ninyo. Kaya sa inyo, pag pinag-usapan yung 38,000 drivers, parang ang dali-dali nating sabihin na pwede naman silang i-accommodate o maghanap na ibang trabaho. Mr. Chair, gusto ko lang, with respect to Chairman Guades, gusto ko lang po ipalam sa iyo. Sa mahirap na tao, especially, walang pinag-aralan, driver lang, hindi madaling maghanap ng trabaho. At lalong-lalo na po yung tumanda na sa pagmamaneho. And Mr. Chair, kung ang pinag-usapan po natin is around 38,000 drivers, practically, hindi po simple ito. Why? Nalilimutan po natin may pamilya ito eh. Isang araw lang na hindi ito maghanap buhay, damay ang pamilya nila na mapiperwisyo, magugutom. And Mr. Chair, maybe beyond the topic na ito, pero gusto ko po sabihin sa ating lahat, sa ating bansa, iba ang sitwasyon. Pag professionals, businessmen, ang anak, isa, dalawa. Pero pag maliit na manggagawa, ang anak, 5, 10. Ito. Meaning, kung ito po ay 38,000 drivers, ordinaryong manggagawa, more or less 200,000 po ang nakataya dito. So, kung hindi po natin talaga suportahan ang local manufacturers at mas sinusuportahan pa natin ang malaking mga kapitalista nag-import ng mga sasakyan, siguro sasabihin na iba, mali ako. Pero parang itinutulak natin na gumawa ng masamang trabaho itong mga drivers na madi-displace. And Mr. Chair, yes, I agree. Hindi pwedeng i-push ng LTFRB
yung ating gusto. Pero may kapangyarihan po kayo kung talagang gusto ninyo yung dedikasyon, pagmamahal sa mahihirap nating mga kababayan. And Mr. Chair, kaya paulit-ulit kong binabanggit po ito yung monthly amortization, which is more than 40,000 pesos for 2,800,000 unit cost. Eh hindi naman po drivers yung hindi lamang Mr. Chair, drivers yung ating papahirapan dito. Kung hindi ito ma-address properly. Milyon-milyon nating mga kababayan. Why? Saan po dadakutin ng mga drivers? Akala ko nga, masyadong exaggerated yung computation ko. Pero yung expert dyan, may experience, sabi niya, more or less, 8,000 per month ang dapat na target. So meaning, Mr. Chair, kung malalim natin itong titingnan, malaking problema ito. Hindi ito magpapahirap sa mga drivers and their families. Magpapahirap ito sa milyon-milyon sa ating mga kababayan, mga maliliit na manggagawa. Why? Saan kukunin ng mga drivers yung kanilang panghulog? Natural. Sa mga pasahero. And Mr. Chair, katulad po ni Mr. Chair, matagal na tayo sa government service. Hindi na tayo kahapon lang ipinanganak. Pwedeng sabihin natin ngayon, no, exaggerated si Congressman Busita. Sasabihin niya more or less 40 or above 40 yung magiging pasahe o yung fare sa mga dito, sa mga public utility vehicles. Pero once na nandyan na yan, helpless na po yung maliliit nating mga kababayan. Eh, yun nga po si Mr. from, sino ba yun? Yung umiyak kanina. Nag-cooperate sila dahil may tiwala sa LTFRB. The problem is, inabuso naman sila ng corporations. Correct ba yun? Oh, nag-cooperate, may tiwala. Ngayon, sila pa yung may kaso. Ilang counts of kanaping 38 counts. Pagmamalasin itong mga ito, makukulong pa. Dahil walang abogado, walang kakayahan. So, Mr. Chair, napaka ganda ng modernization program. Unfortunately, nagagamit pa ito para lalong magpahirap sa ating mga kababayan. One, yung amount. Para natin silang inuhulog sa bangin na magsasakripisyo sila, wala silang pwedeng ipagyabang na kanila yung sasakyan. Then, kayod marino sila. Dugo at pawis. Kikita yung mga kapitalista. And again, Mr. Chair, hindi ko sinasabing lahat. There are board of directors ng kooperatiba na makakapagsamantala dyan. So magagamit ito. So ang punto naman po dito, Mr. Chair, may option pa Gamitin natin yung kapangyarihan natin bilang mga nanunungkulan. Proteksyonan po natin, Mr. Chair, yung mahihirap nating mga kababayan. May power tayo Alam ko, kaya natin Na ibig sabihin, sarangin natin yung mga malalaking kapitalista na ipipilit itong malalaking halaga ng sasakyan. Tangkilikin natin yung local manufacturers. Dahil po, sa pag mababaw mong titingnan, parang ang pinag-uusapan lang natin dito, Mr. Chair, yung mga drivers, operators. Pero pag sineryoso mo, at itinuloy natin itong ganitong estilo ng programa na malaking halaga ng mga sasakyan, imported vehicles, ang ating pagpapasanin po dito, Mr. Chair, ay ang mga maliliit na manggagawa. Like, sa isang pamilya, kung yung pamasahe mo ngayon is around 15 pesos at hindi na ito maharang, umabot sa 40 pesos, kung apat kayo sa isang pamilya,
40 times 4, that is 160 pesos times 2, that is 320. Eh, ilang kilong bigas na yon? Paglilinaw lang po sa lahat, hindi po tayo kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Napakaganda po nito, sobrang ganda nito. Pero wag po tayong pumayag na magamit ito para lalong maghihirap ang ating mga kababayan. Again, Mr. Chair, tayo po ang nasa posisyon para proteksyonan ang mga maliliit na manggagawa. Sila po masasacrifice dito. Dahil walang ibang pagkukunan para bayaran yung monthly amortization plus management fees, facilities, and others expenses. So, yun lamang po, Mr. Chair, and on behalf of our kababayan, Mr. Chair, nagpapasalamat po tayo kay Speaker, Honorable Martin Romualdez, dahil nagkaroon ng ganitong investigation. Dahil kung hindi, wala, tuloy-tuloy na. And of course, papasalamat din po tayo sa ating Honorable Chairman Akop na talagang seryoso na yung hinihimay. And may mga listahan pa nga ako dito, kaya lang nabanggit na ni Chairman Akop na hindi ko na kailangan ulitin pa. So, ang hiling lamang po natin, Mr. Chair, on behalf of our kababayan, ay maharang ito na maipush ng ilang mga nanunungkulan na sinasabing may connivance with the board of directors of some cooperatives na hindi dapat mangyari ito. Kasi po, tayo ang mag-aangat, tayo rin ang maglulubog sa ating mga kababayan. Huwag tayong mangarap ng mamahaling sasakyan dahil aminin po natin, mahirap pa tayo. So, Mr. Chair, yun lamang po at sana naman ay, and we hope na ito naman ay ma-address talaga at yun naman ang intention ng ating House Speaker, Honorable Martin Romualdez, na matiyak na hindi maabuso, hindi mapapagsamantalaan ang mahihirap nating mga kababayan. So on behalf of Motorists Nationwide and my partner, Attorney Ross Gutierrez, nagpapasalamat po tayo at naimbestigan ito. Marami na po naghihirap, marami na umiiyak at pag nagkamali tayo, siguro hindi dapat sabihin bilang anak mahirap, pag nagkamali po tayo magtutulak sa ating mga kababayan para maging kriminal. Dahil walang pamilyado na papayag na mamatay ang kanyang pamilya na dilat ang mata. Kaya dapat maging maingat po tayo dito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat.